Nagbaon siya ng mga bala sa lupa, ginawa ang mga ito ng mga pressure trigger landmine. Pagkatapos ay namulekta siya ng mas maraming bala at maingat na inalis ang pulbura upang makagawa ng malalakas na pampasabog na inilagay niya sa buong sakahan niya. Para iset ang mga ito, nagukay siya ng trench at pinuno ito ng gasolina para makagawa ng mahabang mitsa. Naglagay din siya ng mga trigger sa inaasahang daanan ng kalaban at itinago ang lahat ng mga bitag sa ilalim ng damuhan. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano ay ang mga tunnel sa ilalim ng lupa. Una, pinaikli niya ang isang double-barrel shotgun at inilagay ito sa pasukan ng tunnel, handa ng magpaputok. Inasalin niya ang mga metal rod para maging nakamamatay na mga spike at itinago ang mga ito sa malalalim na butas sa mga tunnel. Sa kisame, naglagay siya ng mabibigat na bloke ng kahoy na natatakpan ng mga bakal na spike. Sa paligid ng mga tunnel, umukit siya ng maliliit na butas para palihin siyang makatama mula sa mga anino. Kinabisado niya ang bawat lokasyon ng bitag dahil napakarami nito na kahit siya ay maaaring magpaputok ng isa ng hindi sinasadya. At kung may isang taong makakalusot sa lahat ng bagay, mayroon siyang compound bow na nakalagay sa pinakamataas nitong lakas upang matiyak na walang makakatakas. Itinago rin niya ang mga Claymore mine at C4 explosives sa buong tunnel bilang pangwakas na patong ng depensa. Sa pagkakataong ito, hindi lumalaban si Rambo para mabuhay. Lumalaban siya para sa paghihiganti. Handa niyang gawing sementeryo ang buong lugar para sa kanyang mga kaaway. Ngunit anong klaseng mga tao ang maaaring magtulak sa isang halos 70 taong gulang na lalaki na gumawa sa ganitong bagay? Simple lang ang sagot, ang kanyang anak na babae. Pagkatapos magretiro ni Rambo, hindi siya nag-asawa o nagkaroon ng mga anak. Ngunit nang siya ay mag-50, nagampun siya ng isang babae. Pagkalipas ng ilang taon nang lumaki ang babae, gusto niyang pumunta sa Mexico upang hanapin ang kanyang tunay na ama. Pinilaan siya ni Rambo na huwag pumunta, sinasabi niyang kanyang ama ay isang napakasamang tao. Ngunit hindi nakinig si Lisa. Determinado siyang makilala ang lalaki. Dahil sa hindi niya alam na ang paglalakbay ay haantong sa kanyang kamatayan. Sa tulong ng isang kaibigan sa Mexico, natagpuan ni Lisa ang kanyang tunay na ama. Tulad ng sinabi ni Rambo, wala siyang pakialam sa kanya. Minsan na niyang binugbog ang kanyang ina hanggang sa mamatay at itinuring si Lisa na isang pasanin lamang. Dahil sa heartbroken, naiwan si Lisa na nawawala at durog. Upang pasayahin siya, dinala siya ng kanyang kaibigan sa isang nightclub. Ngunit doon nagsimula ang bangumot. Isang kakaibang lalaki sa bar ang nagdroga sa kanya ng alak nang hindi niya nalalaman. Nang magising si Lisa, nakulong siya sa isang lungga ng human trafficking kung saan naghihintay sa kanya ang matinding pang-aabuso. Lumipas ang isang araw at sumunod ang isa pa, hindi na bumalik si Lisa. Lalong nag-alala si Rambo kaya kinuha niya ang kanyang mga armas, sumakay sa kanyang kotse at dumiretso sa Mexico handang makipagdigma.